paano po, anong tawag niyo sa mga nakaupo? Sinungaling din sila. Yun! Yun ang dapat marinig ng taong bayan. At bakit sila nakakapagsuot ng relo na halagang 20 million pesos? Nag-isang superhero na Super Mara Mundo. Palagpakan naman po natin. Ang mayor natin is coming to 2025 election. Nagbabago ang lahat tungo sa pagmulan. Our superhero, Super Mara Mundo. Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Advance Merry Christmas. Kasi nakita ko po itong mga magigiting na mga ex-chairman na, ay hello! Hello po, chairman. Ex na kayo ngayon, chairman? Ex-boy pa rin, ha? Kaibigan po kasi natin si chairman. So, anyway, advance Merry Christmas po sa inyo. Ako po ay narito para bumati sa inyo ng Merry Christmas at gusto ko pong sabihin sa inyo na ako po ay talaga namang malapit sa ating mga chairman dahil syempre nung kabataan tayo po ay naglingkod po sa barangay. At the same time, kami po kasamang aking mga konsehal na si Konsehal Harry Huecas, Konsehal Strauss Tugnao, Konsehal Jet Magno. Dalawa po sa aking konsehal ay dating mga chairman. So kumbaga yung kanilang prinsipyo para sa pakikipaglaban sa kanilang constituent sa barangay ay talaga naman pong gusto pa nilang lumawak. Kaya kami po ay nagsama-sama para sa iisang adhikain po at advocacy na makatulong para sa Maynila. Ako po ay ipinanganak at lumaki ng San Andres Bukid, Maynila, na kung saan hindi nyo naman po maiaalis isang batang San Andres Bukid, Maynila na magmahal, magmalasakit at talagang tignan ang pinanggalingan. Kanina po nandyan ako sa Holy Family Church na kung saan dyan po ako bininyagan, dyan po ikinasal ang aking papa at mama, dyan din po ako natutong umawit ng kordero ng Diyos, dyan po nahubog ang aking pananampalataya sa Panginoong Diyos na dapat tayo po lagi ay nag-iisip ng kabutihan para sa ating kapwa. Dito po, una akong dinala ng aking lola nung ako po ay 4 years old pa lamang. At nung narinig ko po ang awiting kordero ng Diyos, doon po nag-umpisang lumabas ang aking boses sa pag-awit. Doon ko po nadiskubre na kapag ibinigay po pala sa iyo ng Panginoong Diyos ang isang talento na maibabahagi mo sa iyong kapwa, pusa pala po siya talagang lalabas. Kaya kanina masayang-masaya po ako na nakita ang simbahan na kinalakihan ko, mas lalo po naramdaman ko na kailangan talaga po nating magtulungan para sa ating mga kababayan. Nung bata po ako sa San Andres, nung panahon po na angkungan pa ang estrada, nagsushooting pa ho ang mga artista dyan, katulad nila Rudy Fernandez, Lorna Tolentino. Kapag sinasabi ng kapitbahay, andyan yung mga magsushooting. Isa po ako sa bata na nagmamadali na tumawid doon sa tulay sapagkat gusto ko pong madiskubre nung ako po ay bata. Pag sinabi mo kasing artista, parang kakaiba sa atin. Maganda ang balat, mataas ang pangarap. Ganun po ang pakiramdam ng isang batang katulad ko po noon. Na ang hangad ko ay makita ang lugar ko na umasenso. Makita ko po yung mga kababata ko na may kinabukasan at mayroon pang hinaharap. Kaya ako po ay nagbabalik sa aking lugar. Sapagkat masasabi mong pag biniyayaan ka talaga ng Panginoon, kailangan bumalik ka rin ng paglilingkod. Katulad po ninyo na kayo po ay mga chairman at nagbigay ng tulong sa inyong mga barangay, hindi na po mababago yan.
Kung hindi, mas lalo pa ho kayong mapapalapit at mas lalo nyo pang bibigyan ng dahilan yung sarili nyo para tumulong kahit kayo po ay wala na sa posisyon. Ganyan din po ang pangarap ng isang Manileño para sa Maynila, na ang tubong San Andres Bukid, Maynila, na batang katulad ko ay hangarin din na makita na ang lahat ng programa dapat matikman ng Manileño. Hindi po tayo kailangan mahinto dahil lamang sa pananaw ng mga trapong politiko na nabigyan ng ng pangit na kulay yung ating adikain at pagmamahal sa ating kapwa. Kaya naman sa halos 3 taon na ako po ay bumababa sa bawat barangay at ginampanan ang online registration ng mga senior citizen dahil nakita ko po ang magulang natin, ang mga lolo at lola ay dapat lang balikan ng pagmamahal, ng respeto at totoong pagtulong para sa kanila. Ako po ay isang magulang na rin. Alam ko po kung ano ang pakiramdam ng isang ina at ama na araw-araw nag-iisip para sa kanyang anak. Kung paano kakain, paano maihahatid sa eskwelahan, paano ang kanyang kinabukasan. Dito po, ipinaglaban ko ang karapatan at benepisyo ng mga senior citizens sa Maynila. Nag-umpisa po ako sa online registration na 150,000 pa lang ang mga nakarehistro online. Pero dahil sa puspusan na pagbaba, umabot pa ho ako sa mga probinsya. Umabot na po sa 9 million na nakarehistro ng mga senior citizen. Isang malaking karangalan para sa isang batang San Andres Bukid na nagampanan niya ang pagtulong para sa kanyang kapwa. Kahit ako po ay wala sa posisyon, kahit ako po ay isang individual, ang biyayang ibinigay sa akin ay hindi ko po pinagkait kung hindi gusto ko pong maibahagi ito sa aking kababayan sa Maynila. Nakita ko po ang mga senior citizen na nagmamakaawa para sa kanyang gamot, nagmamakaawa para sa kanyang pagkain, na hindi naman dapat po ito dinadanas ng isang magulang na nagmahal at naging responsable para sa kanyang pamilya. Dito po ipinaglaban ko at tumayo ako bilang isang tunay na anak. Kaya naman ako po ay nandito at naghahangad na maglingkod bilang mayora ng Maynila. Dahil gusto ko wakasan ang korupsyon sa Maynila. Ang 34 billion a year na budget ng Maynila ay kailangan malaman ng taong bayan upang malaman natin kung saan dinadala ang mga programa po na ito, kung saan dinadala ang budget ng Maynila, dahil bawat isa sa atin ay nagbibigay ng kontribusyon para magkaroon ng pondo ang ating bayan. Ito po ay isang karapatan ng Manileño na malaman na ang programa ay kailangan ibaba sa tao. Hindi na po ako papayag na iilang tao lamang ang kumakain ng masarap. Iilang tao lang ang mayaman sa Maynila. Sa aking pagkakataon na ito na ibinigay ng Panginoong Diyos, kapag ako po ay nabigyan ng pagkakataong makaupo, ang City Hall ay ibubukas ko sa Manileño. At kailangan maging transparent sa lahat ng programa na bawat sentimo na pinaghirapan ng Manileño, kailangan malaman niya kung saan po ito mapupunta. Kabilang na po sa aking programa ang agarang paglalagay ng mga livelihood program o pangkabuhayan sa bawat barangay. At gusto ko pong maisalba ang natitirang lupain sa Maynila, sapagkat ang mga historical places o landmark ang siyang magpapatunay sa isang Manileño
kung saan siya nagmula at bakit ka isang tunay na Pilipino. Kailangan isalba po natin ang lupain sa Maynila. Dahil pag hindi po natin ito ginawa, kawawa po yung mga anak natin at mga apo. Dahil hindi ka na matatawag na Manileño kung wala kang sariling tahanan sa Maynila. Kaya agarang susolusyonan ko ang mga lupain sa Maynila na dapat magkaroon ng titulo para sa Maynila. Gagawa ako ng isang matibay na ordinansa na magpoprotekta para sa mga historical landmark at lupain ng Maynila na hindi po ito dapat ibenta at hindi dapat isangla dahil dapat ito po ay manahin ng ating mga anak at mga apo. Mahirap po mawalan ng tahanan dahil pag nawalan ka ng tahanan, parang nawalan ka na ng pag-asa. Ang tahanan po ang siyang magbubuklod sa pamilya at ang tahanan ang magbibigay ng pangarap para sa ating mga anak. Kaya para sa ating mga senior citizen na matagal nang naghihirap, matagal nang naghahangad ng totoong programa, agarang ibababa ko po ang 2,000 kada buwan sa mga senior citizen. At maglalagay po ako ng mga recreational center sa bawat distrito dahil gusto ko po ang mga magulang natin, ang mga lolo at lola ay may pupuntahang lugar na kung saan maaari po nilang gawin ang kanilang mga activities. Hindi po yung makikita natin ang lola na nasa ilalim ng puno, nakikipag-meeting, nagsusumba sa ilalim ng araw, nagpapakahirap magrenta ng lugar para lamang makasama ang kanyang mga senior citizen. Gusto ko pong makita na masaya ang ating mga lolo at lola, ang ating mga magulang, dahil ito lamang ang maibabalik nating pagmamahal at lahat ng sakripisyo na ginawa po nila para sa ating pamilya. Kung hindi po dahil sa ating mga senior citizen, wala rin pong marat na mundo na nandito sa inyong harapan. At syempre, salamat. At syempre, isa po sa aking programa na masiguro ang lahat ng kabataan ay makapag-aral, lahat ng kabataan ay magkaroon ng magandang kinabukasan. Kaya agarang magbababa po tayo ng financial assistance para sa mga mag-aaral ng Maynila. Para sa isang magulang, ito po ay isang pangarap na makita ang anak po natin na kaya niyang bigyan ng kinabukasan ng kanyang sarili, na kaya po niyang lumaban sa buhay. Bilang isang anak, talaga pong gusto ko pong maglingkod sa ating mga magulang. Ito po marahil ang gusto ng Panginoong Diyos na tayo po ay maglingkod sa ating kapwa. Alalahanin po natin na ang Maynila ay naturingang premier city. Mas kilala pa po ang Maynila kaysa sa Pilipinas. Pag pumunta ka ng ibang bansa, makikita mo yung Manila to Dubai, London to Manila. Ibig sabihin, ganun po kalaki ang laki ng Maynila. Kaya kailangan dito po umpisahan natin ang kaunlaran ng bawat Manileño sa Maynila. Dahil hanggang ngayon, tayo po ay nagbuburol pa rin sa kalsada na kung saan akala ko po nung ako ay bata pa, ito po ay normal na sitwasyon sa Maynila. Pero habang ako po ay nagkakaedad, ngayon ko lang nalaman na ito pala ay isang senyales ng kahirapan ng buhay sa Maynila. Kaya agarang maglalagay po ako ng mga libreng burulan na disente sa bawat barangay sa Maynila.
Sisiguraduhin na ang bawat sentimong pinaghirapan ng isang Manileño ay kailangan mapunta sa programa para sa Maynila. Gusto ko pong maging transparent sa lahat ng programa hanggang huling sentimo dahil ito lamang ang solusyon na mawawala at masusolusyonan ang korupsyon sa Maynila. Alam po ninyo, masakit para sa isang batang katulad ko noon na lumaki ako na makita ko po ang lugar ko na hindi po umasenso. Nung araw, nung ako po ay naglalakad sa kahabaan ng Oro A. Nickel at Estrada hanggang sa Onyx, ang mga bahay po dyan may mga iila na matataas. Akala ko po nung bata ako, habang lumalaki ako, aasenso po ang buhay ng lahat ng Manileño. Pero nung ako po ay naglakad sa kalsada na yan, inabutan ko pa na kasing laki ko ang mga tahanan dyan sa lugar po na mga yan. Ibig sabihin, ang mga lolo at lola at ang mga magulang ay hindi po kinaya na maipagawa ang kanilang tahanan. Dito po masasaktan ang loob ng isang anak para sa kanyang magulang dahil yung hirap na ibinigay niya ay wala pong pinuntahan. Kaya para sa akin, ito na po ang panahon na tayo ay magkaisa at masolusyonan na mawala ang korupsyon sa Maynila. Hindi na po ako papayag na iilang tao lamang ang mayaman at kumakain. Dahil dapat lahat ng budget ay ibaba. Lalo na po ang 34 billion a year ng Maynila. Alam kong darating ang panahon na bibilhin ang inyong mga daliri. Pero gusto ko lamang ipakiusap sa inyo na huwag niyo naman pong ibenta ang inyong puso para sa inyong pamilya. Dahil dito lamang makakatulong ang bawat isa sa atin na maisalba ang kinabukasan ng Maynila. Kaya para sa inyong lahat na mga ex-chairman, sa araw ng panunungkulan ni Super Mara Tamundong, kayo po ay bibigyan ng programa at item sa City Hall! Dahil marapat lamang na kayo ay pasalamatan sa inyong paglilingkod sa inyong barangay. Hindi dapat binabaliwala ang naglingkod sa atin. Kung hindi dapat binabalikan ng pagtulong. Dahil kayo po ay naging parte para sa buhay ng bawat barangay sa Maynila. Alam naman po natin na nabawasan ang budget ng bawat barangay. First time in history na nangyari po yan. Kaya ako naman, ibabalik ko ang nawala. Dadagdagan ko ang budget ng barangay at isasama na magkaroon ng allowance ang mga tanod at mga lupon sa barangay. Kaya sana po, yung inyong damdamin sa taong maglilingkod ay maramdaman po ninyo. At sana, yung bumababa sa inyo na nagbibigay ng totoong pagmamahal at pagmamalasakit ang siyang makita nyo po. Dahil kayo po ay mahalagang parte, lalo na po sa ikauunlad ng Maynila. Mabuhay ang Manileño! Ang mensahe ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos para sa ating lahat at mensahe na rin ni Super Mara Tamundong, basta tayo'y magkasama, laging mayroong umagang kay ganda, bawat sikat ng araw may dalang liwanag sa ating pangarap. Oh, haharapin natin. Maraming salamat po. Chairman, para may sasabihin eh, mukhang kantang-kanta na po kayo. Sasabihin talaga. Ano po ang tsansa nyo para manalo? Unang-una sa lahat, ako po ay isang batang San Andres, Bukid, Maynila, na lumalaban sa buhay
At lahat ginagawa, kahit sarili kong pera ang aking ginagastos, dahil gusto ko malaman ng taong bayan, may isang tao na kayang magsakripisyo para makatulong. At hindi po ako natatakot sa aking mga kalaban dahil hindi naman pag-aartista ang pinasok ko. Ang pinasok ko po dito ay maglingkod at magbigay ng totoong programa dahil ito po ang nararapat. Bakit po ako matatakot? Ang dala-dala ko po ay kabutihan para sa aking kapwa. At kung sila may bilyon, tanungin nyo kung saan po nanggaling. Dahil si Super Mara nanggaling sa aking pinaghirapan ang lahat ng aking ginastos. Hindi po ako nagdalawang isip dahil kung ito lamang ang makakatulong para sa aking kababayan ay handa po akong isakripisyo ang anumang pinaghirapan ko sa buhay. Dito lang masasabi natin na tayo po ay naging isang tunay na tao. Dahil ang Panginoong Diyos ay hindi natutulog. Lahat po ng kasamaan ay may hangganan. At hindi ako papayag na maibenta pang muli ang Maynila. Na maibenta ang prinsipyo ng bawat Manileño. Hindi na po ako papayag na maging kawawa pa ang Maynila. Ang laban na gusto ko ay labanan nila ako pagdating sa programa. Paano siya nagnakaw? Labanan nila ako pagdating sa totoong pagmamalasakit at pagmamahal. At kung pag-aartista lamang ang ikakasikat nila, dapat nag-artista na lang tayong lahat. Galing sa bulsa niya. Napakaganda ng mga programa. Bilib ako talaga rin. Sa inyo. Sa inyo. Sa pagkamayon. Pero yung mga kundihan nyo, mga sinungaling yan. Kaibigan ko yan. Kaibigan ko yan si Magno. Kaibigan ko yan si Mekan. Paano po anong tawag niyo sa mga nakaupo? Sinungaling din sila. Yun! Yun ang dapat marinig ng taong bayan. At bakit sila nakakapagsuot ng relo na halagang 20 million pesos? Saan nila ito kinuha? At bakit lahat sila may bagong sasakyan at resort samantalang tayo ay natutulog sa lansangan? Huwag kayong makialam sa akin. Pabayaan niya na po siya. Karapatan niya yan. Okay na po yan. Kasi ako... Bilib ako sa iyo. Pero Salamat tika po. saan ka sa mundo? Taga Oro A. Nickel po ako pinanganak. Oro. A. Nickel Estrada. Kanino? Ininyagan ako sa Holy Family. Hindi, Oro eh. Tika santaan ako. Malapit sa Holy Family. O paano niyo po malalaman yung San Andres? Taga saan na pala kayo? 872 po ako. Ang tanongin po natin kung nasaan ang birth certificate ng mga lumahok sa halalan sapagat ako, ilalabas ko ang birth certificate ko kung sila talaga ay tunay na taga Maynila. Wala pong problema rin. Wala pong problema Ilabas rin. po nila! Kasi ako kaya kong ilabas. Dahil isang batang San Andres Bukid, Maynila. Naniniwala ako sa inyo. Matatakot. Pero yung mga kunsihal nyo, lahat yung mga kunsihal na tumatakbo, mga sinungaling Ba't lalo pa ako nakaupo? Sinungaling lahat yan. At the same time, sila po ay may hawak ng kaban ng bayan. Ang Totoo lang po tanong, sinasabi dito. bakit Totoo lang po. kailangang bawasan ang budget ng bawat Kaya mo ko. barangay? Mayroon pa akong isa sasabihin. Sige po. Yung congressman natin, magkano ang budget ng congressman natin? 220 million. More than pa po. Matagal na po yan. Eh, 800 million na po a year ang budget ng congressman. Ang tanong, ito po, ang Sandali, tanong, may tinatanong lang ako eh. sinasabi nila ang solusyon. Ang tanong, sinasabi po nila ang solusyon. Bakit hindi nila ginawa nung panahon na sila ay nakaupo? Sinasabi nila ngayon na ang solusyon ay ganito, ganyan. Pero ang tanong, bakit po hindi nila ginawa nung kanilang panahon? Sige
Hindi, okay lang yan. Hayaan nyo eh. Siguro baka may nararamdaman siya. Okay lang po yan kasi... Oo, okay lang naman po magtanong kasi wala namang masama. Huwag na lang po natin bigyan ng mali siya sapagkat lahat po tayo ay may damdamin. At ang damdamin po natin, bawat isa sa atin ay may karapatan. Pero ang sa akin lamang po, dapat... Pero ito talaga may mga kontrapartido eh. No? Ang Manileño, o lalo na po ito kasi, invite dito sa Mamara. So, nagpunta kami. Yun naman ay naglalahad lang ng kanyang plataforma de gobyerno. Sa totoo lamang, kung sila po ay talagang tutulong, edi sana nakasabay po sila ng halos 3 taon. Nasaan po sila nung 2 taon na ako po ay mag-isa lamang sa lansangang tumutulong? Siguro yung isa na yun ay ano lang, believe naman siya, sabi niya kay Mamara. Pero masama kasi yung sinabi niya sa mga councilor. Senior citizen na makikipaglaban sa kanila, nasaan sila? Bakit ngayon lang sila lumabas? Bakit ngayon lang sila nagpakita kung kailan malapit nang mag-eleksyon? Kailangan tutuloy na po natin ang bulok na sistema sa politika. Dahil lahat po tayo ay may hangganan. Ang buhay po natin ay iisa lamang. Kailangan ilaan po natin itong natitirang buhay natin para makapaglingkod sa ating kapwa. Kaya para sa inyong lahat, maraming salamat sa inyong pakikinig para sa aking damdamin. Kasama ang aking Konsehal Harry Huecas, na mataas ang pagtingin sa Maynila. Konsehal Strauss Tugnaw, na talaga namang fire volunteer at tumutulong sa araw-araw para makatulong sa atin dito sa Maynila. Yan ang mayora namin, palaban yan. Na matagal na naging dito kasi, platagan lang na plataforma. Walang personalan dito. Siya po ay makatulong. Kasama ang aking Vice Mayor, Ms. Remy Uyales, na dati yun talaga yung nagtanong ngayon, senior na yun, baka hindi na alam ang ginagawa niya. Ako po, si Super Mara Tamundong, wawakasan ko ang korupsyon sa Maynila! Maraming salamat po! Alright, once again, our superhero ng Maynila, Super Mara Tamundong. Palakpakan naman po natin. Kung kayong parapol, magdodonate po ako ng 15,000 pesos. 15,000 pesos para ano man kung maidagdag sa inyong parapol ay kahit paano makadagdag po. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Mayroon Mundo. Isang malaking karangalan na nagdalaw dito ang aming Christmas party. So mga ex-chairman, eto po, meron bibigay para additional sa raffle natin. Actually, diretso na natin kasi ang 9 p.m. lang ang paalam natin sa permit. So, we're going to continue na the raffle. After actually, we are still the guest pa. Ano? Okay. Oo. May 15,000 tayo galing kay Ayora. Maraming salamat po. Maraming salamat. Ayan, Yori ba? Thank you very much. Ganun na yun. 10,000 yung mga walang personalan dito. Alright, once Latagan again, lang ng plataforma sa dito. kabuhayan at kalusugan ang nag-iisang yung mayor dito sa Maynila, superhero, Super Mara Tamundong. Mag-ina tayo ng ating live. May bagong silang, may Alright, hanggang sa muli, maraming salamat po. bagong galaw sa bagong lipunan. Nagbabago ang lahat. Hello po, magbibigay lang din po kami sa Vietnam. Bola po, remember siya po kay Super Mara Tamundong. Sandali lang po. Yan po, bigyan na lang po namin kayo kada isang table. Opo.